May mga sinaunang tao nang gumagawa ng mga structure na hanggang ngayon ay hirap pa ring ipaliwanag ng mga expert. Mga templong inukit mula sa buong bundok, mga lungsod na may advanced water systems, at mga dambuhalang bato na parang imposibleng mailipat ng tao noong panahon nila. Ang tanong, paano nila ito nagawa? At bakit may ilang ancient structures na parang sobrang advanced para sa sarili nilang panahon? Sa video na ito, aalamin natin ang 10 sinaunang lugar na tila nauna ng libo-libong taon sa kasaysayan. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Mohenjo-daro in Pakistan. Ang Mohenjo-daro ay bahagi ng sinaunang Indus Valley Civilization sa lugar na sakop ngayon ng Pakistan. Ayon sa mga historian at archaeological studies, itinayo ang lungsod na ito mahigit 4,000 taon na ang nakakalipas. At hanggang ngayon, marami pa ring eksperto ang namamangha kung gaano ka-advance ang disenyo nito para sa panahon nila. Hindi random ang pagkakatayo ng lungsod. Ang mga kalsada ay naka-grid pattern. Pero mas nakakagulat ang nasa ilalim ng lupa. Halos bawat bahay ay may connection sa drainage system. May mga kanal na gawa sa baked brick, may takip ang ilang sewer lines, at may inspection openings pa para malinis ang bara. Sa madaling salita, hindi lang sila nagpatayo ng lungsod, nagdisenyo sila ng sanitation infrastructure. Ayon sa mga ulat ng National Geographic at mga archaeological researchers, may ilang bahay pa raw na may maituturing na pinakaunang bersyon ng flush toilet sa ancient world. Hindi ito dekorasyon lang, functional talaga. May slope ang sahig para dumaloy ang tubig. May clay pipes na konektado sa underground drainage at may mga balon pa ang maraming kabahayan. Sa panahon na maraming bahagi ng mundo noon ay wala pang organized sewage system, ang Mohenjo-daro ay parang lungsod na nauna ng ilang libong taon. At hindi lang infrastructure ang misteryo rito. Hanggang ngayon hindi pa rin tuluyang nababasa ng mga scientist ang script ng Indus Valley Civilization. Bandang 1900 BCE, unti-unting nawala ang mga pangunahing lungsod ng Indus Valley Civilization. Hindi pa rin sigurado ang mga historian kung ano talaga ang dahilan. May mga theory tungkol sa climate change, pagbabago ng ilog, tagtuyot, posibleng economic collapse, o migration ng populasyon. Pero walang iisang sagot na tanggap ng lahat. At sa loob ng libu-libong taon, natabunan lang ng lupa ang Mohenjo-daro hanggang sa muling matuklasan noong 20th century. Isang nawawalang lungsod na matagal na nauna sa panahon nito. The Great Dam of the Marib in Yemen. Mahigit 2,000 taon bago maitayo ang mga modernong dam, may isang kaharian sa Arabian Peninsula na nakagawa na ng irrigation system na bumuhay sa isang buong rehiyon. Ayon sa historical records at pag-aaral ng mga archaeologist, itinayo ito ng sinaunang kaharian ng Saba o Sheba. Isang civilization na yumaman dahil sa trade ng insenso, myrrh at iba pang mahalagang produkto sa ancient trade routes. Ang problema noon sa rehiyon, tubig, hindi regular ang ulan, mainit ang klima, at mahirap suportahan ng malawakang agrikultura. Kaya ang ginawa nila, kinontrol nila ang seasonal floodwaters gamit ang napakalaking dam. Hindi ito simpleng harang lang ng tubig. May integrated irrigation canals, may spillways, may flood control mechanisms, at may sistema para idirekta ang tubig papunta sa mga agricultural field. Dahil dito, nagkaroon ng malawak na sakahan sa gitna ng tuyong kapaligiran. Ayon sa mga historian, ang surplus food production mula rito ang tumulong para yumaman ang kaharian ng Sheba at maging mahalagang sentro ng kalakalan sa ancient Middle East. May mga koneksyon pa ito sa mga kwento sa Hebrew Bible at Quran tungkol sa Queen of Sheba. Pero ang mas nakakabilib, tumagal ang dam ng mahigit 1,000 taon. Paulit-ulit itong inayos at pinalakas ng iba't ibang henerasyon. At kahit wala silang modern concrete technology o steel reinforcement, nakagawa sila ng structure na nakasurvive sa matinding kondisyon ng disyerto sa loob ng maraming siglo. Kalaunan bandang 6th century AD, nagkaroon ng malaking pagkasira sa dam. Ayon sa ilang Islamic historical sources, ang pagbagsak ng irrigation system ay naging malaking dagok sa rehiyon at nauugnay pa sa malawakang migration ng mga tao palabas ng lugar. At hanggang ngayon, nananatiling paalala ang Great Dam of Marib na kahit sa sinaunang mundo, may mga lipunang nakakagawa na ng infrastructure na parang imposible para sa panahon nila. Masuda Wafuni, Japan. Sa isang tahimik na bahagi ng Japan may nakahigang dambuhalang bato na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga archaeologist. Hindi ito sikat na templo, hindi rin ito kastilyo,
at wala ring malinaw na kasaysayan kung bakit ito ginawa. Ang tawag dito ay Masuda Iwafune. Makikita ito sa Asuka Region, isang lugar na naging sentro ng kapangyarihan ng sinaunang Japan noong 6th hanggang 8th century. Kilala ang Asuka sa mga lumang libingan, templo at kakaibang stone carvings. Pero sa lahat ng yon, ang Masuda Iwafune ang isa sa pinaka-weird. Ayon sa mga Japanese archaeologists, wala itong eksaktong kahawig sa mga kilalang Buddhist o Shinto structures noong panahong iyon. Hindi rin ito tugma sa karaniwang disenyo ng mga tomb o palace foundation sa ancient Japan. Kaya hanggang ngayon puro theory pa rin. Posibleng sinubukan itong ilipat noon pero sobrang bigat kaya iniwan na lang sa gilid ng bundok. Mas lalong dumadagdag ang misteryo dahil hindi pa malinaw kung saan eksaktong kinuha ang granite nito. Sa modernong panahon, kaya nating maglipat ng napakalalaking bato gamit ang crane, hydraulic systems at heavy equipment. Pero sa sinaunang Japan, paano nila ito naukit? Paano nila ito nailagay roon? At higit sa lahat, bakit hanggang ngayon walang definitive answer? At habang libu-libong turista ang bumibisita sa mas sikat na historical sites ng Asuka bawat taon, tahimik lang na nakahiga ang Masuda Iwafune sa gilid ng burol. Parang isang mensaheng iniwan ng sinaunang mundo na hindi pa natin kayang basahin. Nanmadol, Micronesia. Sa gitna ng napakalawak na Pacific Ocean, may isang sinaunang lungsod na tila imposible para sa panahon nito. Hindi ito itinayo sa bundok, hindi rin sa mainland. Itinayo ito direkta sa ibabaw ng coral reef. Ito ang Nanmadol ng Micronesia. Kapag unang nakita mo ito, parang hindi gawa ng tao. Mahahabang seawall at dambuhalang block ng volcanic stone na nakapatong-patong na parang giant logs. Ayon sa UNESCO at archaeological research, ang complex na ito ay binubuo ng halos 100 maliliit na artificial islets na pinagdurugtong ng mga kanal. Kaya minsan tinatawag din itong Venice of the Pacific. Pero ang tunay na tanong ay hindi kung gaano ito kaganda. Ang tanong ay, paano nila ito nagawa? Ang mga batong ginamit dito ay basalt columns, mabibigat na volcanic rock formations na natural na hugis haligi. Ang ilan sa mga ito ay tinatayang umaabot ng ilang tonelada bawat isa. At ayon sa mga pag-aaral, hindi pa galing sa mismong construction site ang karamihan ng bato. Kinailangan pa raw itong dalhin mula sa ibang bahagi ng isla. Ayon sa historians, itinayo ang Nanmadol ng Saudelur Dynasty bandang 12th century at naging sentro ito ng political at religious power sa rehiyon sa loob ng maraming henerasyon. Ang disenyo nito ay kakaiba rin. May mga kanal sa pagitan ng stone structures, may elevated walls, at may ilang bahagi na tila exclusive para sa ruling elite at religious ceremonies. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin buo ang sagot kung paano eksaktong nailipat ang napakabibigat na bato sa ibabaw ng reef. Sa oral traditions ng lokal na kultura, may kwento tungkol sa dalawang magkapatid na may supernatural powers na umano'y nagpalipad sa mga bato papunta sa construction site. Natural, hindi yun tinatanggap bilang scientific explanation. Pero kahit ang modern researchers, aminadong mahirap ipaliwanag ang logistics ng proyekto gamit lang ang simpleng teknolohiya ng panahong iyon. May mga theory tungkol sa bamboo rafts, rollers at manpower. Pero wala pang explanation na tuluyang nakakasagot sa lahat ng detalye. Kalaunan, bumagsak din ang kapangyarihan ng Saudelur Dynasty, iniwan ng Nanmadol, at unti-unti itong nilamon ng kalikasan at dagat. Noong 2016, idinagdag ito ng UNESCO sa World Heritage List, pero isinama rin agad sa listahan ng endangered sites dahil sa pagkasira ng mga structure at pagtaas ng tubig dagat. At hanggang ngayon nananatiling isa ang Nanmadol sa pinakaimposibleng engineering achievements ng sinaunang mundo. Isang lungsod sa dagat na tila ginawa ng civilization na sobrang nauna sa panahon nito. Dakyasa Temple in India. Ang Kailasa Temple ng Ellora Caves, isa sa pinaka-imposibleng engineering achievements ng ancient world. Kapag nakita mo ito mula sa taas, saka mo marirealize kung gaano ito kabaliw. Isang napakalaking tipak ng bato ang hinukay pababa mula sa cliffside hanggang lumitaw ang buong templo sa gitna. Parang may giant sculptor na nagtanggal lang ng sobrang bato hanggang maiwan ng eksaktong disenyo ng gusali. May malalaking estatwa, may detalyadong carvings ng mga eksena mula sa Hindu mythology. At ang pinaka-importanting detalye, si isang bato lang ang pinagmulan ng lahat. Ayon sa historians at archaeological studies, iniuugnay ang templo kay Rashtrakuta King Krishna I noong 8th century AD. Pero hanggang ngayon, debate pa rin kung gaano katagal talaga itong ginawa.
May ilang historical estimate na nagsasabing posible raw itong natapos sa loob ng wala pang 20 taon. Pero maraming engineers ang nagdududa rito. Dahil ayon sa kanilang pagsusuri, napakaraming bato ang kailangang alisin para mabuo ang buong complex. Mas mahirap pa rito, isang maling hukay lang pwedeng sumira sa buong structure. Kapag sumobra ang uka sa maling bahagi, hindi mo na maibabalik ang bato. Ibig sabihin kailangan nilang isipin agad ang final shape ng templo bago pa man simulang ukiti ng bundok. Kaya hanggang ngayon marami pa ring architect at engineer ang humahanga sa level ng spatial planning na kailangan para gawin ito. May ilan pang ang nagsasabing kahit gamit ang modern technology, magiging komplikado pa ring ulitin ang parehong proseso sa eksaktong paraan na ginawa noon. At hindi lang laki ang dahilan kung bakit sikat ang Kailasa Temple, kilala rin ito sa tibay. May mga kwento na noong panahon ng Mughal Empire, sinubukan umano itong sirain ng mga tauhan ni Emperor Aurangzeb. Pero kahit ilang taon daw na pagtatangka, minimal lang ang naging epekto sa structure. Totoo man o hindi ang buong detalye ng kwento, malinaw ang isang bagay. Mahigit 1,000 taon na ang nakakalipas, may mga artisan at engineer sa India na kayang gawing obra ang mismong bundok. The Stones of Baalbek, Lebanon. Ang Baalbek ay kilala sa napakalaking Roman temple complex nito, lalo na ang Temple of Jupiter. Pero ang tunay na misteryo ay nasa ilalim mismo ng templo. Sa foundation platform nito makikita ang tinatawag na triliton, 3 dambuhalang limestone blocks na magkakatabing inilagay ng sobrang precise. Bawat isa sa mga batong iyon ay tinatayang tumitimbang ng daan-daang tonelada. At hindi lang basta inilatag, maayos silang nakafit na halos walang pagitan. Kapag tiningnan mo ng malapitan parang ginamitan ng modern industrial precision. Ayon sa archaeological evidence, ang mga bato ay hinukay mula sa quarry na nasa ilang daang metro ang layo mula sa temple complex. Ibig sabihin, kailangan pa nilang ilipat ang napakalalaking bato sa uneven terrain bago maitayo ang foundation. At doon nagsisimula ang misteryo. Paano? May mga theory tungkol sa rollers, ramps, ropes at manpower. Posibleng kombinasyon ng engineering techniques na unti-unting nawala sa pagdaan ng panahon. Pero hanggang ngayon wala pang explanation na universally accepted kung paano eksaktong nailagay sa posisyon ng ganong kabibigat na bato gamit lang ang teknolohiya ng ancient world. Mas lalo pang naging kakaiba ang kwento nung may madiskubring mas malalaking bato sa quarry area. Noong 2014, ayon sa archaeological reports ng German at Lebanese researchers, may natagpuang isa pang napakalaking stone block na hindi natapos ilipat. Mas mabigat pa ito kaysa sa mga nasa foundation. Parang may plano silang gumamit ng mas dambuhalang bato, pero hindi natuloy. Hindi malinaw kung bakit posibleng sobrang bigat na kahit para sa kanila. Posibleng nagbago ang proyekto o baka may nangyaring political or economic crisis noon. May debate rin kung ang foundation platform ba ay purely Roman construction o baka may mas matandang civilization nang nagsimula nito bago pa dumating ang Romans. Hanggang ngayon wala pa ring final answer. Pero isang bagay ang sigurado. Sa kasaysayan ng engineering, ang Baalbek ay isa sa pinakamalinaw na paalala na may mga sinaunang builder na kayang gumawa ng proyekto sa scale na mahirap pa ring intindihin kahit sa modernong panahon. Newgrange, Ireland. Sa unang tingin mukha lang itong malaking burol. Pero sa loob ng dambuhalang mound na yon ay may mahabang stone passage na diretso papunta sa isang silid sa gitna. At dito pumapasok ang nakakagulat na bahagi. Tuwing winter solstice, ang pinakamaikling araw ng taon sa Northern Hemisphere, may sinag ng araw na eksaktong pumapasok sa maliit na opening sa ibabaw ng entrance. Dadaan ng liwanag sa makitid na passageway at tatama mismo sa inner chamber. Hindi random yung alignment na ito. Sobrang precise nito na ilang minuto lang bawat taon nangyayari ang eksaktong effect. Ibig sabihin, ang mga gumawa ng Newgrange mahigit 5,000 taon na ang nakakalipas ay may malalim ng pagkaunawa sa galaw ng araw at seasonal cycles. Ayon sa historians at archaeologists, posibleng mahalaga sa kanilang paniniwala ang winter solstice dahil simbolo ito ng pagbabalik ng liwanag matapos ang pinakamadilim na bahagi ng taon. Pero hindi lang astronomical alignment ang dahilan kung bakit espesyal ang Newgrange. Hanggang ngayon tuyo pa rin ang interior chamber nito. Mahigit 5,000 taon ng ulan, hangin at malamig na klima ng Ireland. Pero nananatiling matibay ang corbelled roof ng structure, walang cement, walang steel reinforcement. Ang mga bato ay maingat na pinatong at pinagfit para kusang ilabas ang tubig palabas ng structure. Parang sinaunang waterproof engineering.
At habang patuloy na pinag-aaralan ng mga scientists ang Newgrange, isang bagay ang malinaw. Hindi simpleng primitive society ang gumawa nito. Isa itong civilization na may kakayahang pagsamahin ng astronomy, engineering at symbolic design sa paraang kahanga-hanga pa rin kahit sa modernong panahon. Hirokyun Churches of Labela, Ethiopia. Sa kabundukan ng Ethiopia, may isang lugar na parang hindi totoong gawa ng tao. Ito ang Rock-hewn Churches ng Lalibela. Kapag sinabi nating inukit, hindi ibig sabihin nito ay nilagyan lang ng dekorasyon ng bato. Ang ibig sabihin, hinukay pababa ang mismong lupa hanggang lumitaw ang buong simbahan. Parang kabaligtaran ng normal na construction. Imbis na magtayo pataas, nagtanggal sila ng napakalaking bahagi ng bato hanggang maiwan ang eksaktong hugis ng mga gusali. Lahat mula sa iisang solidong bato. Ayon sa historical tradition, ipinagawa ang mga simbahan noong panahon ni King Gebre Meskel Lalibela ng Zagwe Dynasty bandang 12th hanggang 13th century. Sinasabing layunin niyang gumawa ng New Jerusalem sa Ethiopian Highlands matapos maging mahirap para sa mga Christian pilgrim ang pagpunta sa tunay na Jerusalem dahil sa conflict sa rehiyon noong panahong iyon. Kaya maraming bahagi ng complex ang may simbolikong koneksyon sa Holy Land. Pero kahit gaano kahalaga ang religious symbolism nito, ang engineering pa rin ang talagang bumibighani sa mga tao. Noong dumating ang mga Portuguese explorers sa Ethiopia noong 16th century, may mga ulat silang nagsasabing parang superhuman ang pagkakagawa ng mga simbahan. May local traditions pa nga na nagsasabing tumutulong umano ang mga anghel sa construction tuwing gabi matapos magtrabaho ang mga tao sa araw. Natural bahagi iyon ng religious belief at hindi scientific explanation. Pero kahit alisin ang alamat, nananatili pa rin ang realidad. Napakahirap ipaliwanag kung paano naisagawa ang ganoong kalaking excavation ng ganoon ka-precise. At ang mas kahanga-hanga, hindi abandoned ruins ang Lalibela. Pagkalipas ng halos 800 taon, aktibo pa rin itong lugar ng pananampalataya. Hanggang ngayon may mga Ethiopian Orthodox worshippers na araw-araw bumababa sa mga stone churches na iyon para manalangin. Sa loob ng mga gusaling inukit mismo mula sa bundok ng kanilang mga ninuno. Sigiriya, Sri Lanka. Sa gitna ng kagubatan ng Sri Lanka, may isang dambuhalang batong granite na biglang tumataas mula sa lupa na parang natural na fortress. Halos 200 metro ang taas nito. At sa tuktok ng batong iyon, may isang hari noon na nagtayo ng sarili niyang palasyo. Ito ang Sigiriya, isa sa pinakakamangha-manghang royal complexes ng Ancient Asia. Ayon sa Sri Lankan Historical Chronicles tulad ng Mahabamsa, si King Kashyapa ay umakyat sa kapangyarihan matapos maagaw ang trono mula sa sarili niyang ama. Samantala, ang lehitimong tagapagmana na si Moggallana ay tumakas papuntang India. At alam ni Kashyapa na isang araw, babalik ang kapatid niya para bawiin ang kaharian. Kaya imbis na manatili sa tradisyonal na kabisera, pinili niyang gawing fortress ang napakalaking bato ng Sigiriya. Pero hindi lang ito simpleng military hideout. Ginawa niya itong napaka-advanced na royal city. Sa paanan ng bato, gumawa sila ng geometrically planned gardens na may canals, pools at fountains. At dito nagiging nakakabilib ang engineering. Hanggang ngayon gumagana pa rin ang ilan sa mga sinaunang fountain ng Sigiriya kapag tag-ulan. Ayon sa mga archaeologists, gumagamit ang system ng underground water channels at natural pressure mula sa elevation ng tubig, gravity lang at matalinong hydraulic design. At mahigit 1,500 taon na ang nakakalipas pa ito ginawa. Habang paakyat naman sa bato, may makikitang higanting Lion Gateway noon. Isang napakalaking estrukturang inukit sa bato kung saan dumaraan ang mga bisita bago makarating sa summit. Ngayon mga dambuhalang paa na lang ng leon ang natitira. Mayroon ding tinatawag na mirror wall, isang makinis na pader na sobrang pulido noon na sinasabing nakikita raw ng hari ang sarili niyang reflection habang naglalakad. At sa gilid ng bato may mga fresco paintings pa ng mga babaeng tila celestial figures na ilan ay nananatiling malinaw kahit daan-daang taon na ang lumipas. Pero gaya ng maraming sinaunang kaharian, hindi rin nagtagal ang kapangyarihan ni Kashyapa. Matapos mabawi ang trono, iniwan bilang Buddhist monastery ang Sigiriya. Chandbawi, India. Sa desyertong rehiyon ng Rajasthan sa India matatagpuan ang Chandbauri, isa sa pinaka-extraordinaryong stepwells na ginawa sa ancient world. Kapag tumingin ka mula sa itaas, makikita mo agad ang dahilan kung bakit ito sikat. Libu-libong hagdan, paulit-ulit na geometric patterns, at isang disenyo na halos perpektong symmetrical mula taas hanggang ilalim.
Ang buong structure ay bumababa ng napakalalim sa lupa para maabot ang underground water supply sa isa sa pinakatuyong bahagi ng India. Pero hindi lang practical ang disenyo nito, henyo rin ng architecture. Habang bumababa ka sa stepwell, unti-unting lumalamig ang temperatura. Ayon sa researchers, mas malamig ng ilang degrees ang ilalim kumpara sa ibabaw. Sa madaling salita, parang natural cooling system ito sa gitna ng matinding init ng disyerto. At isipin mo ang presisyon na kailangan para gawin ito. Libu-libong hakbang, pare-parehong sukat, pantay na alignment, at consistent na geometry mula sa ibabaw hanggang sa pinakamalalim na bahagi. Walang laser measurement tools, walang CAD softwares, walang drones para makita ang buong design mula sa taas. Ang mga builder noon ay literal na naguhukay pababa habang sinusubukang panatilihing eksakto ang pattern ng buong structure. At ang pinakakakaiba, hindi nila makikita ng buo ang final visual effect habang ginagawa nila ito. Makikita mo lang ang buong geometric symmetry kapag nasa gilid ka na ng stepwell at nakatanaw pababa. Perspective na hindi available sa mga worker habang ginagawa ang lower levels. Kaya hanggang ngayon marami pa ring architect at engineer ang humahanga sa mathematical precision ng Chand Baori. Mahigit 1,200 taon na ang nakalipas mula nang maitayo ito. Nagbago na ang mga kaharian. Nagbagsakan na ang mga imperyo, pero nananatiling eksakto ang pagkakahanay ng bawat hagdan, parang frozen geometry mula sa sinaunang mundo.